Welcome back sa Unang Hilit. Pia! Kape? Kape. Ang pag-uusapan natin, regular ka ba nagko-coffee? Actually, ako hindi masyado eh. Gusto ko lang yung mga yung mga sweet lang. Hindi yung regular coffee. Oo, yung mga may arte-arte ng konti. Okay. Diba? Ako talagang everyday. Thank you, Mang Nonoy, sa pagtimpla ng kape. Araw-araw kailangan ko yan. Pero ito, tag-ulan, diba? So, yung masarap na papainit, talaga yung kape lang talaga. Oo naman. All the time. All the time yan, classic. Ang katikman natin, iba't ibang klase ng kape. Panoorin po ninyo ito. Kailangan ko ng kape. Bukod sa mainit na sabaw, ang paghigop ng mainit na kape ang bagay na bagay ngayon tag-ulan. Nagpapainit kasi ng pakiramdam ang hot coffee, kaya para gawing mas espesyal ito, nagpatulong kami sa isang eksperto kung paano magtimpla ng mas masarap at very special na kape. Unahin natin ng pinakasimpleng coffee mixture, ang brewed coffee. Gamit ang coffee grinder, dinudurog muna ang mga buto ng kape bago idaan sa tinatawag na siphon method. We use the hot water. Kapag umiinat na yung bowl niya, umaangat na yung water going to the beans. Then magme-mix na sila. Then we call it a double drip. Ang kapeng pinadaan daw sa ganitong proseso ng matagal sa tubig ay nagpo-produce ng mas maraming caffeine content. Sa paggawa naman ng Italian coffee drink na cappuccino, maghanda lang ng isang espresso shot o tasang may purong katas ng kape. Haluan ito ng pinakulang gatas at saka lagyan ng froth o bulak ng gatas. Maaari din itong samahan ng white o brown sugar as sweetener. Sunod ay lagyan naman ito ng cinnamon sa ibabaw. Para gumawa naman ng cafe de crema, kailangan lang ay gatas kondensada bilang pampatamis. Mag-grind ng coffee bean at padaanin ito sa siphon method. Sa isang mataas na baso, unahing ibuhos ang condensed milk at isunod ang purong kape. Siguraduhin naka-layer pagkakalagay para mas masarap ang inyong kape. Our coffee ranges from, our brewed coffee is 65. Then from the flavored, it's 105 to 120. Kung gusto naman yun ng timplang mas matamis, subukan ng cafe mocha o kilala bilang mochaccino. Timplahan lang ng chocolate syrup ang purong kape para sa dagdag tamis at sarap nito. Mga bonggang kape, di po ba? Kaya ngayong malamig ang panahon, pawiin ng ginaw at tikman ng mga next level coffee mixture na siguradong magugustuhan ninyo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Philippine Dragon Boat Team balik Pinas na matapos ang tagumpay nila sa World Championship sa Amerika. Mga kongresista mag-aambag ng tig-5,000 piso para ibigay ng insentibo sa Philippine Dragon Boat Team. Senador Coco Pimentel, formal na manunumpas tungkulin sa Mati Davao Oriental ngayong araw. Babae sa China, nailigtas matapos mahulog at matrap ng 7 oras sa isang malalim na butas sa burol. At mga miyembro ng Philippine Ascals na sila Ali Borromeo, Chiefy Caligdong at Ian Araneta sumabak sa pag-arte sa pelikulang Twin Academy Class of 2012. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Philippine Dragon Boat Team nakauwi na po sa Pilipinas matapos makasungkit ng 5 gold medal at 2 silver medal sa World Championship sa Amerika. At mula sa NAIA, may live report si James Velasquez. James. Yes, Igan, masaya nga sa kanilang pagbabalik Pilipinas ang matagumpay na Philippine Dragon Boat Team na nag-uwi ng 7 medalya sa 10th World Dragon Boat Festival sa Tampa Bay, Florida, USA. Alas 3:30 na madaling araw na lumapag dito sa NAIA Terminal 2 ang mahigit 20-man delegation ng Philippine Dragon Boat Team, lula ng Philippine Airlines Flight PR-103. Bakas ang saya sa kanilang mukha habang hawak ang pinaghirapang 5 gintong medalya at 2 silver sa World Dragon Boat Festival. Maliban sa mga medalya, nakapag-set din sila ng world record para sa 1,000 meter small boat event na kanilang tinapo sa loob ng 4 minutes at 57 seconds. Determinasyon at sakripisyo raw ang kanilang naging pundasyon, lalo na't gusto nilang patunayan sa mundo ang kakayanan ng atletang Pilipino.
Dasal nila ngayon, sana raw ay kilalanin ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Commission ang kanilang tagumpay at kilalanin sila bilang official sports association. Our athletes are very much determined to win this event because we want to prove something. We want to bring back the status of the PDBF as an NSA. Hopefully in due time we can achieve that. I hope they will reconsider our request for that, to reinstate PDBF as an NSA. Thank you. At Igan, maliban dun sa mga medalyang kanilang uwi, mas masaya daw ang Philippine Dragon Boat Team sa karangalan na kanilang ibinigay sa bayan. At ngayon ay sabik na raw sila na makapiling ang kanilang pamilya para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. At yan ang unang balita mula dito sa NAIA Terminal 2. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, James Velasquez. Nagulat po live mula sa NAIA. Mula sa airport, diretso hotel ang Philippine Dragon Boat Team para magpahinga. Nakatakdang humarap sa isang press conference ang koponan ngayong umaga. Mula sa Maynila, may live report si Maria Ocente. Maria? Yes, tama ka dyan, Rhea. Matapos nga ang pagdating ng Philippine Dragon Boat Team sa NAIA Terminal 2 dito na sa Century Park Hotel sa Maynila, dumiretso ang grupo. Abot-abot ang ngiti ng mga miyembro habang nagpapapicture. Hawak-hawak din nila ang kanilang mga streamers. Napakalaking achievement daw ito sa grupo na makahakot ng 5 gold medals at 2 silver. Suot-suot ng grupo ang mga pinagmamalaking medals na kanilang nahakot. Ngayong umaga, Rhea, inaasahang matapos magpahinga ng ilang minuto at mag-breakfast, isang presko naman ang gaganapin alas 9:30 ng umaga. Launa naman ng hapon, inaasahang magkukurtisi ko lang grupo kay Presidente Benigno Noynoy Aquino sa Malacanang. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Maynila. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Ocente, nagulat live mula sa Maynila. Dahil sa kakulangan umano ng suporta mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, mga mambabatas nagkasundong mag-ambag ng tigli 5,000 piso bilang insentibo sa Philippine Dragon Boat Team. Ang report mula kay Ivan Mayrina. Closely. Sumusunod ang Australia dito sa kaliwa. Halos manlimos ng suporta pati nga pondo. Ganito kung ilarawan ng Philippine Dragon Boat Federation ang pinagdaanan nila noon. Pero kasunod ang paghakot nila ng 5 gintong medalya sa Florida, USA kamakailan, hindi lang paghanga at parangal ang natatanggap ng grupo. Sa isang privilege speech, hinimok ni Isabela Representative Rodolfo Albano ang mga kabaro na mag-ambag ng tigli 5,000 piso para sa Champion Pinoy Paddlers. Malaking halaga rin kung susumahin. Sa 285 kongresista, aabot ang ambaga ng halos 1,2 milyong piso. Mabilis sa umuong lahat at para sigurado, kaltas sa sahod ang ambag ng mga kongresista. Tama lang daw ito ayon kay Manila Representative Amado Bagatsing, isa sa mga naghain ng resolusyon para bigyan ng pagkilala ang Philippine Dragon Boat Team. Kung yung mga Pilipino sa Florida ay halos akapin kayo, buhatin kayo, this is the least that we can do for the glory, the honor you've given our country. Halos hindi naman makapaniwala sa biglang buhos ng atensyon, suporta at biyaya ang mga bayaning atleta. Ito po parang isang blessing po ito na nangyari na mabibigyan sila kasi sino naman po ba